kapag talaga mahina, tiyak na walang magagawa. Ngayon naniniwala na raw ang maraming Pilipino sa mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte kung saan sa naging press conference ito. Sinabi niyang hindi marunong maging Pangulo si President Bongbong Marcos dahil kahit ang mga sariling gabinete nito tila nagtataka kung ano-ano ang kanyang mga pinagsasasabi at bakit napapakamot pa sa kanyang kukote. Maraming netizen ang halos hindi makapaniwala sa naging responde ni President Bongbong Marcos kung saan inamin ito na mukhang hindi raw nila magagawa ng paraan ang ngayon sumasalantang bagyo sa Bicol Region hanggat hindi raw humuhupa ang baha. Kaya't kahit mga hindi Bicolano ay napapatanong kung ano raw ba talaga ang silbi ng Pangulo sa gobyerno kung hindi nito mabigyan ng solusyon ang problema ng mga tao na minsan na raw di umanong niloko nito noong nakaraang eleksyon. Paano raw siya naging presidente kung sa simpleng critical thinking lang ay hindi nito magawang umisip ng paraan para saklolohan ang nalulunod nating mga kababayan? Hindi na nga raw nagtataka ang maraming Pilipino kung bakit hindi nakasagot sa tanong ng media si BBM kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa naging pahayag ni VP Sara nang tawagin itong hindi marunong maging presidente. Tulad ng kanyang asawa, tila tumakbo rin sa media ang First Lady na si Liza Araneta Marcos nang hindi nito sagutin ang tanong patungkol sa mga naging pahayag ni VP Sara. Ito raw ba ang bagong Pilipinas na kanilang ipinagmamalaki sa mga tao kung saan sa panahong bumabagyo, hindi raw sila maasahan ng maraming Pilipino? Talagang mapapakamot raw sa kokote ang maraming Pilipino kung ang presidente ay walang alam na gawin, kundi ang mag-party-party. Eka nga sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, talagang mapapadasal na lamang ang maraming Pilipino sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan dahil bukod sa mga napapaligiran ang gobyerno ng mga talamak na buhaya, tilang magkakanya-kanya ang maraming Pilipino para sila ay masalba sa rumaragasang baha. Narito at panoorin ang reaksyon ng maraming netizen kung saan tila tinawag na talagang mahinang nilalang si President Bongbong Marcos matapos hindi ito makasagot sa kung ano raw ang dapat niyang gawin sa mga nangyayaring dilubyo, lalo na sa pagbaha ng Bicol Region. Narito at panoorin ang full video. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Oh my God. Diyos ko. VP Inday Sara. Sub mo na. Wala eh. Diba? Bago dapat yung bagyo, nakaredy na ang mga rescuer. Diba? At kung ano yung mga dapat gawin, nakaredy na. Diba? Ganyan na kaya nga may ahensya eh. So anong nangyari sa mga ahensya mo, PBBM? Tulog din ba? Hindi rin ba alam anong gagawin? Na nabuang na. But the point right now is that the storm is actually still off of our coast. It's not yet on the hasn't made landfall yet. So the worst is yet to come, I'm afraid. So let's all prepare. Let's just all prepare so that the minute that we get the signal that it's okay to go in, we'll all be able to go in. So hindi doesn't mean that that signal will be the same for everyone. Of course, the airlift will go in first, and then once the public works has been able to open at least the main thoroughfares, then everything else will go in. Health will go in. Nako, the worst is yet to come daw. Grabe, hindi pa pala ready, hindi pa para prepare. Diba? Sabi ni PBBM, let's all prepare. Diyos mio, ngayon pa magpe-prepare. Bakit ngayon pa magpe-prepare? Pagbagyo na, pagbaha na. Grabe, basic yan mga lods ha, bagyo. Diba? Dapat kumbaga, ang hindi ko narinig, ano ang preparasyon na ginawa nila bago dumating ang bagyo. Wala kasi yan. Let's all prepare. Let's all prepare. The worst is yet to come. The worst is yet to come.
So tapos, dapat bago yung sinasabi mong the worst is yet to come, dapat prepared and join force na ang mga ahensya, ready na. Alam nyo mga lods, ipagdasal talaga natin na hindi matiming kay PBBM yung the big one, diba? Yung sinasabi ng the big one na maglindol sa Metro Manila ng sobrang lakas. Nako, baka tsaka pa action pag tapos na, pag andyan na, patay. Our procedures seem to be in place. There are little adjustments that we have to make for the specific situation, but right now we will just have to wait for the storm to pass and see what the effects will be. They seem again, it's mukhang maliwanag na it's really the flooding that we are going to have to worry about. Not so much damage, the infrastructure damage from winds. It's really going to be infrastructure damage and threat to life of the flooding that's going to happen. You are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. You do not give orders on the day of the war. Patay ka. So ano it is what it is. But kung gano'n ka, huwag kang magtakbo ng preso. Talagang mahina ka. You do not know and then you lied. You were not honest. Isa pa yan. Of course guys, magti-thank you muna tayo sa nagtag sa atin, si Inday. Inday, maraming salamat sa iyo. Alam mo, sa totoo lang no, ito, pag-usapan natin yan. Ilang bagyo na ba yung dumaan dito sa Pilipinas na lumubog ang iba't ibang lugar? One of the most epic, diba? One of the most epic. So sinabi ni BBM na meron flood control na 5,500 tapos wala. Ilang araw lang lumipas, tangina, bumagyo, lumubog ang Metro Manila. Diba? Sabi nga nila, karma is digital. Karma is a bitch. Imagine nyo taong bayan na nakakarma. Pero sinong nakikinabang nung reason kung bakit kinarma ang taong bayan? Imagine nyo wala tayong kasalanan sa mga pagnanakaw na ginagawa nila, sa mga panggagago, panloloko ang ginagawa nila sa taong bayan. Pero dahil dyan sa ginagawa nila, sino ang nagsasuffer? Di ba mga Pilipino? There's this one post coming from Ma'am Joey. Okay? Sabi ni Ma'am Joey, may mga nilatag siyang value doon. At tinatanong niya tayo, ito ba yung value ng pera natin? Yung bahain tayo? Na bilyon-bilyon ang inaabot ang mga pinapagawa nilang mga flood control at kung ano-ano pa. There was another video na napanood ko galing kay dating Senator Ping Lacson. So dinivulge niya doon yung mga klase. Okay, klase ng usapin tungkol sa mga contracting projects ng gobyerno, sa mga kontraktor na kinukuha nila. Bakit ba wala tayong sariling kontraktor? Ang gobyerno? Diba? Bakit wala? Kasi may COA, may mag-audit. Diba? Hindi nila madodoktor yung mga pa-SOP nila na 30, 60, I don't know anymore kung magkano. Kaya nga guys, nang minsan ko na naikwento, kami po, dati po kaming nagtatrabaho sa mga contracting here sa UAE. Nakaka-handle po ako ng mga government projects. Pero wala pong usapin ng SOP. Pinakamasarap actually yung katrabaho ang mga government projects. Very straightforward po sila. Ito yung mga terms nila, ito yung mga gusto nila, ito kailangan nila. Pag na-deliver mo yun, they always comply kung ano yung mga nakasulat sa kontrata. Dito sa Pilipinas, nakakatakot. If you do projects with the government, umasa ka.
Busog na yung mga yan na parang mga garapata, ikaw, hinahabol mo pa yung mga pera na kailangan bayaran sa ng gobyerno. Now, going back dito sa mga desisyon ni BBM, napapatanong tuloy ako, ano kaya ang ginawa nito ng Yolanda? 'Di ba? Sobrang bida-bida siya tungkol doon. O ngayon, anong pinagkaiba nung Yolanda at nangyayari ngayon sa Bicol? Sabi ko nga putang ina, parang kailan lang nakipagkamayan sa'yo si Mama Lenny. Tapos, yan yung sasabihin mo sa mga taga Bicol. Ihintayin na lang natin umupa ang bagyo before tayo gumawa ng paraan kung paano natin marirescue, masasaayos, I don't know. Anong inaantay mo? Bakit kailangan mo antayin matapos yung bagyo? When in fact, habang bumabagyo, may mga tao, may mga kababayan tayo sa Bicol na nagsasuffer. Huwag na natin isipin yung mga able body kung gusto mo Isipin na lang natin yung mga old age, mga bata, mga PWD, mga buntis. Diba? Para yan ang sabihin ni BBM? Oo nga, kinancel mo yung mga lakad mo, mga meeting mo at kung ano-ano pa. Pero kung tutuusin, mas parang maganda pa na umattend ka na lang sa mga meetings mo. Nandyan ka man, wala ka rin silbi. Yeah, well, we just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. Hindi marunong maging presidente. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Sir, the Vice President said that you don't know how to be a president. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos nang hingan namin ng komento kay VP Sara. Ipagdasal natin ang Pilipinas. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.